when it's something to do with the heart and with the mind. Bibigyan ko kayo mga kapatid ng isang example kung ano ang pinakamagandang biblical basis ng caring ministry ni Christ. But before I do that, tingnan natin ang ating kapaligiran. And I would like us to talk about transformation. Good afternoon, Reverend Des. When you care for someone else, you want something to happen in the life of that someone. Sana yung caring natin ay hindi lamang yung mahal kita, nagkikir ako sa iyo, papakainin kita ngayon para mabusog ka ngayon. Paano naman bukas? Mahal kita, kahit anong gawin mo, magpakasama ka man, mahal pa rin kita. Dahil martir ako. Ang pangalan ko, Martir. Ano man ang gawin mo, okay lang sa akin. My friends, let us be careful with how we exemplify that kind of love from Christ. Mga magulang, huwag niyo namang sabihin sa akin na kaya nga yung anak niyo lumalaking walang modo dahil mahal niyo siya. Lahat na lang ng gustong gawin niya. Is that the kind of caring that you want to show? Kaya nga, kung mayroong pagsusulatan, wala naman. Yung caring, because of the love of Christ, okay love of Christ manifested through caring, but it should end through, it result through transformation. It should result to transformation. Napakabait mo talaga. Hindi, huwag kang tagal yan. Okay lang. Alam mo yan ang mga modelong maging wife yung napakabait. Huwag mo nang tagalin. Sige. Okay. Love, my dear friends. That is the central message of the Bible. Yes. Caring is the theme of Christ's ministry. Care. Pagsamahin mo yan, ano ang end result? Transformation. Friends, will those left-handies please raise their hand? 1, 2, 2. There are only 3 of us here who are in our right minds. All of you. Yeah? Our psychomotor, you know a psychomotor? When you use your left brain, right brain, you use your... dahil kami mga left-handies, right brain ang ginagamit. We are in our right mind. Kayo kung kanan kayo, mamaya magsisimula na ang pagsulat sa kaliwa. Okay, transformation. My dear friends, we dream of a world which is transformed. Ang gusto natin, ang mundo natin ay nabago. Mula sa walang liwanag na magliwanag, right? Nais natin ang ating mga anak mula sa walang modo magkaroon ng respeto. Mula sa isang pamilya na magulo, maging model family. Isn't that right? Hindi ba yun ang gusto ninyo? Mula sa barrenness into fruitfulness. Mula sa wala, magkaroon ng asawa. Bakit ba bumabalik-balik niya? Pastoral care, my dear friends, is telling the story of God's transforming love through acts of healing, reconciliation, sharing, giving, through acts of piety. Yung lahat ng mga ginagawa natin sa ospital, sa priso, lahat ng mga yan ay dahil merong pag-ibig si Kristo at meron tayong pagmamahal ng iglesia, pero huwag tayong huminto roon.
Kapag ka nagbigay tayo ng medical dental sa preso, caring tayo. Bigyan natin sila ng Biblia, caring tayo. Pero ang talagang gusto nating mangyari, yung mga nasa preso na yan, sila ay maging transformed, renewed, and liberated people. In fact, may mga magagaling na preachers, na pastors, galing sa preso. Yun ang nais kong makita natin. From two persons who would like to kill each other, we see them singing a duet, right? From duet to duet. From hostility to hospitality. And so forth. Sometimes, merong collision sa atin, pero ang gusto nating collaboration, right? Wow! Ganun pala mga kapatid, ang ibig sabihin ng caring ministry of Christ. So that, sa magitan nito, hindi na yung thorn ang ating nararanasan, yung masakit na nakakatinik, kundi maamoy na natin yung samyo ng isang bulaklak. How does this happen? Ngayon, tignan natin ang istorya ng isang babae sa Jacob's Well. I'm just giving you some pastoral basis. What verse, what chapter? 4. John chapter 4. John chapter 4. Alam naman na natin yung istorya, huwag na natin basahin para lang medyo makaiksi yung oras. By the way, this is just my third activity today. Kulang pa ako sa tulog. Meron pa isa mamaya. At bukas, 3 kapilya ang pupuntahan magsasermonan. Buti na lang yung pangalawa, yung gitna, si misis ko na ang magsasermon. Trinain ko lang misis ko para yung mga hindi ko pupuntahan, siya na ang pupuntahan. Right? What do you call that? Amen. Delegation. Collaboration. Okay. Friends, Jesus' model of pastoral care is clearly portrayed in an encounter between our Master and the woman at the well. The name, huwag na natin pag-usapan. Hindi naman siya Cora. Corazon. Hindi naman, di ba? The name is immaterial. What is important is there was an encounter with Christ, and that the love of Christ, His compassion, was well manifested. Tignan natin. Well, magbigay nga kayo ng mga metaphors, mga models sa woman of the well. Ano yung mga binanggit ito? Okay, the woman first. Woman. Number 2. Samaritan. Samaritan woman. Samaritan woman yan. Woman. Ano? Yung well. Yung well. Yung well. At saka yung water. Water. Itong mga bagay na ito, mga kapatid, kung bibigyan natin ng mga ibig sabihin nito, napakahalaga. Napakahalaga. But dear friends, yung woman could be a symbol. She could be a symbol of many of us, and maybe some of us are like the Samaritan woman. Well, alam niyo yung istorya. Ang maganda, pagkatapos ng encounter with Christ, na-transform yung woman. And if we look deeper into the scriptures, yung woman, ang pinaka-powerful na witness ni Christ. Right? Abay, kapatid, yan ang maganda sa atin. Huwag natin pag-usapan kung sino tayo noon, o yung may maaring tayo ngayon. Ang maganda kung sino tayo bukas. You get the point? Yes. Ano bang, I feel for you kung meron kang mahirap, madilim ng karanasan sa nakaraan. Pero mas, I celebrate with you kung ano yung ginagawa mo ngayon, ginagawa mo bukas. You understand?